Tanghaling tapat sa lungsod ng Makati. Ang init ng araw ay tila isang malupit na latigo na humahampas sa balat ng sinumang mangahas na lumabas sa kalsada. Ang aspalto ng Ayala Avenue ay naglalabas ng singaw na halos lumikha ng mirage sa paningin na para bang ang hangin mismo ay nanginginig sa tindi ng temperatura. Sa gitna ng modernong gubat na ito, ng salamin at bakal, isang babae ang naglalakad nang walang sapin sa paa. Siya ay si Christine. Ang kanyang itsura ay isang malaking kontradiksyon sa karangyaan ng paligid. Ang kanyang buhok ay magulo at puno ng abo. Ang kanyang damit ay may mga punit sa laylayan at bahid ng uling at ang kanyang mga paa ay puno ng sugat at paltos. Bawat hakbang ay isang pagsubok ng tibay ng loob. Ramdam niya ang pagtuhog ng init ng semento sa kanyang talampakan na tila ba sinusunog ang kanyang laman, ngunit hindi siya humihinto. Wala siyang karapatang huminto. Mahigpit ang yakap niya sa isang bulto ng lumang kumot na nakadantay sa kanyang dibdib. Sa loob nito ay ang kanyang anak si Baby Joy na ngayon ay halos hindi na gumagalaw dahil sa tindi ng lagnat. Ang init ng katawan ng bata ay tumatagos sa manipis na tela na para bang nakikipagpaligsahan sa init ng araw. Kaunting tiis na lang anak, bulong ni Christine. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at magaslaw, dulot ng magdamag na paglanghap ng usok. Malapit na tayo. Pangako ni Mama, gagaling ka. Ang mga alaala ng nakaraang gabi ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan na parang isang bangungot na ayaw siyang tantanan. Naalala niya ang biglaang pagsiklab ng apoy sa kanilang barong-barong sa tondo. Walang babala. Isang saglit na tutulog sila ng mahimbing at sa susunod na sandali, ang buong komunidad ay nilalamon na ng dambuhalang apoy. Ang sigawan ng mga kapitbahay, ang pagbagsak ng mga yero at kahoy at ang nakasusulasok na amoy ng nasusunog na plastik ay sariwa pa rin sa kanyang pandama. Wala silang naisalba, kundi ang kanilang mga sarili at ang suot nilang damit. Lahat ng kagamitan ng kaunting ipon, ang mga alaala ng kanyang yumaong asawa, lahat ay naging abo sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit may isang bagay na himalang nakaligtas. Kinapa ni Christine ang bulsa ng kanyang punit na palda. Nandoon pa rin ito. Isang plastic envelope na bahagyang natunaw ang gilid dahil sa init, ngunit ang laman ay buo pa. Ito ang huling alas na iniwan ng kanyang asawang si Marco. Isang dokumentong matagal na niyang kinalimutan dahil sa pride at galit sa kanyang pamilya. Ito ay isang trust fund certificate. Isang kasulatan na nagsasaad na may nakatagong pamanang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na nakapangalan sa kanya na inayos ni Marco bago ito mamatay sa aksidente sa konstruksyon. Subalit mayroong isang malaking problema. Ang kasulatan ay may taning, nakasaad sa dokumento na kung hindi ito maklaim bago mag-alas 12 ng tanghali sa ika-10 kaarawan ng pagkatatag ng pondo na nagkataong araw na ito, ang buong halaga ay mapupunta sa charity at mawawalan na ng bisa ang kanyang karapatan. Tumingin si Christine sa malaking orasan sa tuktok ng isang gusali. Alas 11:30 na. 30 minuto na lang ang natitira. Ang Royal Crown Bank, ang pinakamalaki at pinaka-eksklusibong bangko sa bansa. Ito ay pag-aari ng pamilyang Villarreal, ang pamilyang tinalikuran ni Christine 10 taon na. Ang nakararaan ng piliin niyang sumama kay Marco, ang lalaking mahirap, ngunit marangal. Alam niyang ang pagtapak sa bangkong iyon ay paglunok sa lahat ng kanyang prinsipyo. Alam niyang huhusgahan siya, hindi lang bilang isang pulubi, kundi bilang ang itinakwil na anak na nagbalik na parang basahan. Ngunit nang maramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Baby Joy, na wala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, ang dangal ay hindi makakapagpagaling sa kanyang anak. Ang pride ay hindi makakabili ng gamot. Binilisan niya ang kanyang lakad kahit na ang bawat hakbang ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang mga sugatang paa. Ang mga tao sa bangketa
ay umiiwas sa kanya na parang mayroon siyang nakakahawang sakit. May mga nagtatakip ng ilong, may mga bumubulong habang nakatingin sa kanya nang may pandidiri. Diyos ko, tingnan mo yung babae amoy sunog na goma. Rinig niyang komento ng isang babaeng nakauniforme ng opisina habang hinihila nito ang kasama palayo kay Christine. Baka naman modus yan, mag-iingat ka. Sagot ng kasama nito. Hindi na ito pinansin ni Christine. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa dambuhalang gusali sa dulo ng kalsada. Ang Royal Crown Bank ay nakatayo. Nang matayog ang salaming dingding nito, ay kumikislap sa ilalim ng araw na parang isang palasyo ng mga Diyos na hindi maabot ng mga mortal. Nang marating niya ang paanan ng hagdan ng bangko, napahinto siya sandali upang habulin ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at malakas sa kanyang dibdib. Halos masakit na. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salaming pinto. Halos hindi niya makilala ang kanyang sarili. Ang dating Christine na lumaki sa mga exclusive schools at may makinis na balat ay wala na. Ang nakikita niya ay isang babaeng dugyot payat at mukhang baliw. Kaya ko ito. Para kay Joy, bulong niya sa sarili. Humakbang siya paakyat. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng bangko ay tumagos sa automatikong pinto nang bumukas ito para sa isang lalaking naka-Amerikana na palabas. Ang lamig ay parang langit sa kanyang sunog na balat. Akmang papasok na sana siya nang biglang humarang ang isang batuta sa kanyang dadaanan. Ang dulo ng itim na batuta ay tumama sa kanyang tiyan, hindi malakas para masaktan siya, ngunit sapat na para pigilan ang kanyang pagpasok. Hoy, saan ka pupunta? Ang boses ay nanggaling sa isang security guard na nakatayo sa may entrada. Bata pa ito siguro, ay nasa 20 anyos, may pangalang Kian sa kanyang nameplate. Ang kanyang uniforme ay plansado at malinis at ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng matinding pagkadismaya habang tinitingnan si Christine mula ulo hanggang paa. Manong please, papasukin niyo po ako. Paos na pakiusap ni Christine. Kailangan ko lang pong kausapin ng manager. Tumawa ng mapakla ang gwardiya. Ang tawa nito ay puno ng panghahamak. Manager Ale, tingnan mo nga ang itsura mo. Ito ay bangko, hindi DSWD o mental hospital. Bawal ang pulubi dito. Doon ka sa kabilang kanto, manghingi ng limos. Hindi po ako hihingi ng limos. Nanginginig na sagot ni Christine. Sinubukan niyang ayusin ang pagkakabalot kay Baby Joy. May transaksyon po ako. Customer ako. Mas lalong naging matalim ang tingin ni Kian. Customer. Wala kaming customer na amoy usok at walang sapatos. Nakakaabala ka sa mga kliyente namin. Tingnan mo, pinagtitinginan ka na ng mga tao. Lumingon si Christine at nakita niyang tama ang gwardiya. Sa loob ng salaming pinto, ang mga kliyente ng bangko, mga negosyante, mga donya, mga profesional ay nakatingin sa kanya. Ang iba ay nakakunot ang noo. Ang iba ay nagtatawanan. Ramdam ni Christine ang init ng kahihiyan na umaakyat sa kanyang pisngi, mas mainit pa sa araw sa labas. Parang awa niyo na. Lumuhod si Christine. Wala na siyang pakialam kung magmukha siyang kaawa-awa. Ang buhay ng anak niya ang nakataya. Ang anak ko, may sakit siya. Dengue. Kailangan ko ng pera pampaospital. May pera ako dito, kukunin ko lang. Tumayo ka nga dyan. Sigaw ni Kian, halatang naiirita na dahil gumagawa na sila ng eksena. Hinawakan niya ang braso ni Christine at pilit itong itinayo. Ang kanyang hawak ay mahigpit at masakit. Sabi nang umalis ka eh. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng pulis para damputin ka. Tinulak niya si Christine pabalik sa mainit na semento. Muntik nang matumba si Christine, ngunit nagawa niyang balansihin ang sarili para hindi mabagok ang ulo ni Baby Joy. Ang sanggol ay nagsimulang umiyak ng mahina, isang garalgal na tunog na nagpapahiwatig ng matinding hirap sa paghinga. Tumingin si Christine sa orasan muli. 11:00,
45 ng umaga. 15 minuto na lang. Sir, pakinggan niyo po ako. Sigaw ni Christine. Ang luha ay nagsisimula ng humalo sa dumi sa kanyang mukha. Inilabas niya ang plastic envelope. May tseke ako, may trust fund ako. Papasukin niyo na ako. Anong tseke? Baka basura lang yan. Akmang hahampasin na sana siya ni Kian ng batuta para takutin nang biglang may isang kamay na pumigil sa braso ng gwardiya. Ang kamay ay magaspang malaki at matatag. Tama na yan, Kian, sabi ng isang boses na baritono kalmado, ngunit may autoridad. Napalingon si Christine at nakita ang isang lalaking nakatayo sa gilid. Ito ay isa pang security guard, ngunit mas matanda ito na sa edad 35. Ang kanyang uniforme ay medyo luma na kumpara kay Kian, ngunit ito ay malinis at maayos. Ang nameplate sa kanyang dibdib ay nagsasabing Ryan. Iba ang mga mata ni Ryan. Kung ang mga mata ni Kian ay puno ng panghuhusga, ang mga mata ni Ryan ay puno ng lungkot at pagkaunawa. Tumingin si Ryan kay Christine pagkatapos ay dumako ang tingin sa sanggol na namumutla at nanginginig sa bisig nito. Ryan, huwag kang ngang makialam. Bulyaw ni Kian, binawi ang kanyang kamay. Sinusunod ko lang ang utos ni Sir Richard. Bawal ang mga pulubi at dugyot sa loob. Gusto mo bang ikaw ang mapagalitan? Hindi siya nanlilimos, Kian. Mahinahong sagot ni Ryan, bagaman may diin sa kanyang boses. Tingnan mo ang bata. Nangingisay na sa lagnat. Tao rin sila. Hahayaan mo ba silang mamatay sa init ng araw sa harap ng bangko natin? Wala akong pakialam, matigas na sagot ni Kian. Basta bawal sila sa loob, iyan ang rule. Huminga ng malalim si Ryan. Alam niya ang panganib ng gagawin niya. Siya ay probationary pa lamang at ang pamilya niya ay umaasa sa sweldo niya. Ang ina niya sa probinsya ay kailangan ng gamot para sa kidney. Pero nang makita niya ang desperasyon sa mata ni Christine, naaalala niya ang kanyang sariling ina noong naghihirap sila. Hindi niya kayang talikuran ito. Ako ang bahala, sabi ni Ryan. Nilagpasan niya si Kian at lumapit kay Christine. Halika, pumasok ka. Ryan, sinasabi ko sa'yo, isusumbong kita kay Sir Richard. Banta ni Kian sa likuran nila. Hindi pinansin ni Ryan ang banta. Inalalayan niya si Christine sa siko ng buong ingat, tila ba ito ay isang babasaging kristal at hindi isang babaeng puno ng dumi. Binuksan niya ang pinto para rito. Sa sandaling pumasok si Christine sa loob ng Royal Crown Bank, ang ingay ng kalsada ay biglang napalitan ng katahimikan ng air-conditioned na lobby. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Agad na naramdaman ni Christine ang pagbabago ng atmosfera. Ang lamig ng hangin ay masarap sa pakiramdam, ngunit ang lamig ng pagtanggap ng mga tao ay nakakapanindig balahibo. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang amoy ng usok at pawis na dala ni Christine ay mabilis na kumalat sa amoy lavender na hangin ng bangko. Isang matandang babae na may suot na perlas ang hayagang tumayo at lumipat ng upuan, nagpapaypay ng kanyang kamay sa harap ng ilong habang nakatingin ng masama kay Christine. Dito muna kayo sa gilid, ale. Bulong ni Ryan, iginiya siya sa isang bakanting upuan sa pinakasulok malayo sa karamihan ng mga kliyente. Kukuha ako ng tubig. Anong kailangan nyo sa teller? Salamat. Salamat po. Naiiyak na sagot ni Christine. Tumingin siya sa wall clock ng bangko. 11:50 ng umaga. 10 minuto na lang. Kailangan ko pong ma-encash ito. Ipinakita niya ang dokumento. Trust fund po. Expired na siya mamayang 12:00. Nanlaki ang mga mata ni Ryan nang makita ang salitang trust fund, ngunit hindi siya nagtanong. Tumango lang siya. Sige, kukuha ako ng number para sa inyo. Pero ale, maghanda po kayo. Masungit ang teller sa counter 4 ngayon. Iniwan siya ni Ryan para kumuha ng tubig at number. Naiwan si Christine, nayakap-yakap si Baby Joy. Sinubukan niyang punasan ang dumi sa mukha ng anak gamit ang laylayan ng kanyang damit.
Konting tiis na lang, bulong niya habang pinagmamasdan ng teller sa counter 4. Isang babaeng puno ng makeup, matarayang kilay, at tila ba galit sa mundo. Ito ay si Rochelle. At sa likod ng salaming dingding sa opisina ng manager, nakita ni Christine ang isang lalaking pamilyar ang tindig. Si Richard ang dating kaklase niya noong high school na laging nambubuli sa mga scholar. Huminga ng malalim si Christine. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Pagpasok ni Christine sa loob ng Royal Crown Bank, agad niyang naramdaman na para siyang napadpad sa ibang planeta. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol na kumikislap sa linis na tila ba hindi pa natatapakan ng kahit isang butil ng alikabok sa tanang buhay nito. Ang hangin ay amoy lavender at sa lapi, isang pinaghalong bango ng mamahaling pabango ng mga kliyente at ang malutong na amoy ng bagong imprentang pera. Napakalamig sa loob. Ang sentralisadong aircon ay tila walang habas sa pagbuga ng nagyayelong hangin. Para kay Christine, na sanay sa init at alikabok ng tondo, ang lamig na ito ay hindi nakagiginhawa. Ito ay masakit. Tumatagos ito sa kanyang sunog at sugatang balat at lalong nagpatingkad sa panginginig ng lagnat ng kanyang anak na si Baby Joy. Ang katahimikan sa loob ay nabasag hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kanyang presensya. Habang naglalakad siya patungo sa waiting area kasama si Ryan, naramdaman niya ang pagbagal ng galaw ng paligid. Ang mga kliyente, mga lalaking naka-Amerikana na nagbabasa ng dyaryo, mga donyang may suot na perlas at may hawak na mamahaling handbag, ay isa-isang lumingon. Ang kanilang mga mata ay nanlaki, hindi sa awa, kundi sa halo-halong gulat at pandidiri. Isang matandang babae na nakaupo sa malapit ang hayagang nagtakip ng ilong gamit ang isang panyo na gawa sa seda. Diyos ko, ano ang amoy na yan? Reklamo ng babae sa kanyang kasama. Ang boses ay sapat lang ang lakas para marinig ni Christine. Parang amoy sunog na gulong na hinaluan ng basura. Guard, bakit niyo pinapasok ang ganitong klaseng tao? Yumuko si Christine. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Ang hiya ay parang mainit na likidong gumagapang sa kanyang leeg. Alam niyang mabaho siya. Alam niyang amoy usok siya. Pero wala siyang magagawa. Hayaan niyo na po sila, ma'am. Magalang na sagot ni Ryan habang inaalalayan si Christine sa isang bakanteng upuan sa pinakasulok. Saglit lang po sila. May emergency lang. Umupo si Christine sa malambot na silyang kulay asul. Napakalambot nito kumpara sa papag na tinutulugan niya sa tondo. Pero hindi siya makarelax. Sandali lang, Ale. Kukuha ako ng tubig, bulong ni Ryan. Mabilis na bumalik ang gwardiya na may dalang isang plastic cup ng malamig na tubig mula sa dispenser. Nanginginig ang mga kamay ni Christine habang inaabot ito. Ang kanyang lalamunan ay parang disyerto na sabik sa ulan. Ininom niya ito nang mabilis halos mabilaukan siya sa pagmamadali. Pagkatapos, binasa niya ang kanyang daliri at ipinahid ito sa natutuyot na labi ni Baby Joy. Salamat. Salamat talaga. Garalgal na sabi ni Christine. Tumingin siya sa mga mata ni Ryan at nakita ang awa roon. Bakit mo ako tinutulungan? Pwede kang mawalan ng trabaho. Ngumiti ng mapait si Ryan. Tumingin siya sa paligid sa mga matang mapanghusga. Dahil minsan, naging ganyan din ang nanay ko. At walang tumulong sa kanya. Ayokong mangyari yon sa iba. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng electronic bell ng bangko hudyat na may bakante ng teller. Tumingin si Christine sa screen. Ang numerong hawak niya ay malayo pa, pero ang oras ay hindi naghihintay. Tumingin siya sa malaking orasan sa dingding. 11:53 ng umaga. 7 na lang na minuto bago mag-alas 12. 7 na lang na minuto bago mawala ang kinabukasan ng kanyang anak. Hindi na siya makapaghintay. Kung susundin niya ang pila, aabutin siya ng hapon. At pagsapit ng hapon ng trust fund,
ay wala ng halaga. Tumayo si Christine, bitbit ang kanyang anak at ang envelope. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa pagod at kaba. Aliteka, hindi pa tinatawag ang number niyo. Pigil ni Ryan pero nakita niya ang desperasyon sa mukha ni Christine. Wala na akong oras, sir. Sagot ni Christine, ang boses ay puno ng pakiusap. Kapag hindi ko ito naibigay bago mag-2:00, mamamatay ang anak ko. Naglakad siya patungo sa counter 4 kung saan nakaupo ang teller na nagngangalang Rochelle. Si Rochelle ay ang definisyon ng karangyaan na pilit inaabot. Makapal ang kanyang foundation, matalim ang pagkakaguhit ng kilay, at ang kanyang mga kuko ay mahahaba at may kulay na matingkad na pula. Abala siya sa pagbibilang ng pera nang maramdaman niya ang presensya sa harap ng kanyang bintana. Hindi tumingala si Rochelle. Next number please. Maupo muna kayo kung hindi pa tinatawag. Ma'am please. Nagsalita si Christine, inilapit ang kanyang mukha sa butas ng salamin. Emergency lang po. May kailangan akong i-encash. Mag-e-expire na po kasi mamayang 12:00. Dahan-dahang itinaas ni Rochelle ang kanyang paningin. Nang makita niya si Christine, ang reaksyon niya ay agaran at marahas. Ang kanyang ilong ay kumulubot na parang nakaamoy ng bulok na karne. Agad siyang umatras sa kanyang swivel chair, palayo sa salamin. Excuse me, mataray na, sabi ni Rochelle. Ang boses niya ay tumaas ng ilang oktaba. Bakit ka nandito, Guard Ryan? Bakit may pulubi dito sa counter ko? Ma'am, customer po siya nung. Sagot ni Ryan mula sa likuran, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon habang lumalapit. Customer. Yan. Tumawa ng mapakla si Rochelle. Mukha ba yang may bank account? Ang dumi-dumi. Baka madumihan ang counter ko. Ang baho. Sa 1 kilos na puno ng paghamak, kinuha ni Rochelle ang isang bote ng mamahaling pabango mula sa kanyang bag. Itinutok niya ito sa hangin sa pagitan nila ni Christine at nag-spray ng paulit-ulit. Ang matapang na amoy ng floral scent ay humalo sa amoy ng usok na lumikha ng nakakahilong kombinasyon. Para itong isang sampal sa mukha ni Christine, isang pahiwatig na ang hangin na hinihinga niya ay hindi karapat-dapat para kay Rochelle. Hindi na tinag si Christine. Ang sakit ng panghahamak ay tinanggap niya pero hindi siya aalis. Ipinatong niya ang maruming plastic envelope sa malinis na counter. Ma'am, kahit insultuhin niyo na ako, kahit murahin niyo na ako. Nanginginig na, sabi ni Christine, ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tanggapin niyo lang po ito. Trust fund po ito ng asawa ko. Para sa anak ko. Nasa ospital dapat siya ngayon. Tiningnan ni Rochelle ang envelope na may bahid ng abo at putik. Tiningnan niya ito na parang ito ay may dalang nakamamatay na virus. Trust fund. Sarkastikong ulit ni Rochelle. Saan mo naman napulot yan? Sa basurahan ng mga amo mo? O ninakaw mo yan? Hindi po sigaw ni Christine. Napatingin ang ibang mga kliyente. Sa asawa ko yan. Pakiusap, tingnan niyo muna. Hahayaan niyo bang mamatay ang bata dahil lang sa dumi ng nanay niya? Kumuha si Rochelle ng isang ballpen. Ginamit niya ang dulo nito upang sundutin at buklatin ang plastic envelope. Tinitiyak na hindi didikit ang kanyang balat dito. Nakita niya ang dokumento sa loob, luma na medyo naninilaw ang papel, pero ang selyo ng bangko ay malinaw. Ang mga mata ni Rochelle ay sandaling nanlaki nang makita ang halaga at ang pangalan ng account holder, pero mabilis niyang binawi ang gulat at pinalitan ng pagdududa. Luma na to. At ang dumi, sabi ni Rochelle, sabay tulak pabalik ng envelope gamit ang ballpen. Hindi kami tumatanggap ng mga dokumentong nasa ganitong kondisyon. Baka peke to. At saka lunch break ko na. Kinuha ni Rochelle ang karatula na nakasulat na counter closed. At ibinagsak ito sa harap ni Christine. Ang tunog ng pagtama ng acrylic stand sa marmol na counter ay umalingaw-ngaw sa buong bangko. Umalis ka na, bago pa ako tumawag ng pulis. Dagdag pa ni Rochelle habang tumatalikod. Huwag ma'am, huwag.
Napahagulgol na si Christine. Kinalampag niya ang salamin gamit ang kanyang palad na nag-iwan ng bakas ng dumi at pawis. 11:58 na. 2 minuto na lang. Kapag umalis ako, mawawala ang lahat. Parang awa niyo na. Ang pagkalampag ni Christine ay lumikha ng ingay na hindi na kayang ignorahin. Ang mga kliyente ay nagsimulang magbulungan at magreklamo. Ano ba yan ang ingay naman? Wala bang security? Palabasin niyo yan. Biglang bumukas ang pinto sa likod ng mga teller. Ang pinto ng opisina ng branch manager. Lumabas ang isang lalaking nasa edad 40. Naka-Amerikana siyang kulay abo, suot ang isang relos na ginto. At ang kanyang buhok ay puno ng gel at suklay na suklay. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Si Richard, ang manager. Anong kaguluhan ito? Ang boses ni Richard ay dumagundong sa buong lobby. Ang kanyang tono ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Rochelle, bakit ang ingay sa counter mo? May ka-meeting akong VIP sa loob. Agad na nagbago ang anyo ni Rochelle. Mula sa pagiging mataray siya ay naging tila isang maamong tupa na nagpapaawa. Sir Richard, sumong ni Rochelle, sabay turo kay Christine na nakadukdok sa salamin. Kasi po itong babaeng grasa, nagwawala. Pinipilit niyang i-cash daw itong basurang papel. Ang baho-baho pa, sir. Nagrereklamo na ang mga kliyente. Dahan-dahang lumapit si Richard sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita si Christine. Tiningnan niya ang babaeng puno ng dumi ang sanggol na nangingisay at ang gwardiyang si Ryan na nakatayo sa likod nito na tila hindi alam ang gagawin. Walang nikatiting na pagkilala sa mga mata ni Richard kahit na magkaklase sila ni Christine noong high school bago ito itakwil ng pamilya. Ang nakikita lang niya ay isang problema. Isang dumi sa kanyang malinis na kaharian. Guard, sigaw ni Richard kay Ryan. Bakit nakatayo ka lang dyan? Ilabas mo ang babaeng yan. Ngayon na. Lumingon si Christine kay Richard. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, ang orasan ay pumatak sa 11:50 ng umaga. Richard, bulong ni Christine, ang boses ay halos hindi lumabas sa takot at pag-asa. Richard, ako ito. Si Christine. Tumigil ang mundo ni Christine habang hinihintay ang reaksyon ng dating kakilala. Pero sa halip na tulong isang ngangisi ng panghahamak ang gumuhit sa labi ng manager. Wala akong kilalang Christine na mukhang basahan. Malamig na, sabi ni Richard. Humarap siya kay Ryan at dinuro ito. Ryan, kapag hindi mo kinaladkad ang babaeng yan palabas sa loob ng 10 segundo, ikaw ang mawawala ng trabaho. Pumili ka. Nakatayo si Ryan sa gitna ng dalawang puwersa. Sa isang panig ang kanyang trabaho na bumubuhay sa kanyang may sakit na ina. Sa kabila, ang isang inang nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Ang kamay ng orasan ay unti-unting gumagalaw patungo sa 12:00. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nauubos mula sa katawan ni Christine. Nakatitig siya sa malaking orasan sa dingding sa likod ng mga teller. Ang mahabang kamay nito ay walang awang gumagalaw papalapit sa numerong 2. 1 minuto na lang. 1 minuto bago maglaho ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa harap niya nakatayo si Richard, ang branch manager na dati niyang kaklase at ngayon ay tumitingin sa kanya na para bang siya ay isang insekto na kailangang tapakan. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng tensyon, mas mabigat pa kaysa sa init sa labas. Richard, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Christine. Ang kanyang boses ay garalgal at basag dulot ng pag-iyak at usok na nalanghap niya kanina. Alam kong kilala mo, ako. Ako si Christine Villarreal, ang pamangkin ng may-ari ng bangkong ito. Kailangan kong maklaim ang trust fund ni Marco. Nasa ospital ang anak ko, Richard. Mamamatay siya kapag wala akong nadalang pera. Sa halip na maawa, isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Richard. Itinaas niya ang kanyang kilay
Tila aliw na aliw sa nakikitang pagdurusa ng dating prinsesa ng campus. Villarreal pang-uyam ni Richard. Ang boses niya ay malakas sadyang ipinaririnig sa mga empleyado at kliyente sa paligid. Ang lakas naman ng loob mong gamitin ang apelyidong yan. Ang alam ko ang nag-iisang Christine Villarreal ay itinakwil na ng pamilya 10 taon na ang nakararaan. At huling balita ko nasa ibang bansa, siya nagpapakasa sa sayaman. Hindi siya isang dugyot na pulubi na pumapasok sa bangko ko na amoy sunog na goma. Humarap si Richard kay Ryan ang gwardiyang nakatayo sa pagitan nila. Ang mukha ni Ryan ay puno ng pagkalito at takot. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang batuta, ngunit hindi siya gumagalaw. Ryan, muling utos ni Richard mas matigas at mas mapanganib ang tono. Bingi ka ba? Sinabi kong ilabas mo ang babaeng ito. Ngayon na. O gusto mong ang uniforme mo ang ilabas ko sa pintong iyan? Napalunok si Ryan. Tumingin siya sa kanyang nameplate sa logo ng bangko sa kanyang dibdib. Ito ang trabahong nagpapakain sa kanyang pamilya. Ang gamot ng kanyang ina, ang kuryente, ang pagkain sa mesa. Lahat iyon ay nakasalalay sa pagsunod niya sa utos na ito. Pero nang ibaba niya ang tingin kay Christine, nakita niya ang isang inang nakaluhod yakap, ang isang sanggol na nangingisay. Ang mga mata ng sanggol ay nakadilat, ngunit walang malay. At ang balat nito ay namumula sa init. Naalala ni Ryan ang huling habilin ng kanyang ama bago ito pumanaw. Anak, kahit anong mangyari, huwag mong iwawala ang pagiging tao mo. Ang pera, kikitain yan. Pero ang konsensya kapag namantsahan, mahirap linisin. Huminga ng malalim si Ryan. Dahan-dahan niyang binitawan ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang batuta. Sa halip na hawakan si Christine, para kaladkarin humakbang siya paharap para harangan ito mula kay Richard. Sir Richard, matatag na sabi ni Ryan, bagaman nanginginig ang kanyang tuhod. Pasensya na po sir, pero hindi ko po magagawa yan. Emergency po ito. Buhay ng bata ang nakasalalay. Kahit tingnan nyo lang po saglit ang dokumento, wala naman pong mawawala. Ang katahimikan sa loob ng bangko ay naging nakabibingi. Ang mga kliyente ay tumigil sa kanilang ginagawa. Ang mga teller ay napatigil sa pagbibilang ng pera. Lahat ay nakatingin sa hamak na gwardiya na nangahas sumuway sa utos ng manager. Namula ang mukha ni Richard, ang kanyang awtoridad ay hinahamon sa harap ng kanyang nasasakupan. Ito ang pinakaayaw niya sa lahat. Ang lakas ng loob mo, bulong ni Richard na may halong ngit-ngit. Isang hamak na gwardiya, tinuturuan ako kung anong gagawin. Sa kabilang banda si Rochelle, ang teller na nasa likod ng salamin, ay tila nandidiri sa nangyayari. Nakita niyang ipinatong muli ni Christine ang maruming plastic envelope sa counter. Ma'am please? Umiiyak na, sabi ni Christine kay Rochelle. I-process niyo na po. Saglit lang to. Tiningnan ni Rochelle ang envelope na may bahid ng putik at abo. Tiningnan niya ang kamay ni Christine na nangingitim ang kuko. Sa isip ni Rochelle, ang babaeng ito ay isang virus na nagbabantang kumalat sa kanyang malinis na mundo. Sa isang kilos na puno ng kalupitan, kinuha ni Rochelle ang isang bote ng alcohol spray. Itinutok niya ito, hindi sa hangin, kundi direkta sa mga kamay ni Christine na nakapatong sa counter. Isang matapang na ambon ng likido ang bumuga mula sa bote. Napasinghap si Christine nang tumama ang alkohol sa kanyang mga sugat at pasong natamo sa sunog. Ang hapdi ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Napahugot siya ng kamay at napasigaw sa sakit, ngunit mas masakit ang ginawa ni Rochelle. Kasunod noon, kumuha si Rochelle ng isang tumpok ng tissue, ipinunas ito sa counter kung saan nakapatong ang kamay ni Christine, at pagkatapos ay inihagis ang maruming tissue sa mukha ni Christine. Ang dumi-dumi mo! Sigaw ni Rochelle. Huwag kang hahawak sa counter ko. Baka mahawa ako sa sakit ng anak mo.
Ang puting tissue ay dahan-dahang nalaglag mula sa mukha ni Christine, patungo sa sahig kasabay ng pagguho ng kanyang pagkatao. "Rochelle, tama na yan," sigaw ni Ryan. Akmang lalapit siya para tulungan si Christine, pero hinarang siya ni Richard. Hinablot ni Richard ang plastic envelope mula sa counter. Ito ba ang ipinagmamalaki mong trust fund?" Tanong ni Richard habang iwinawagayway ang dokumento sa ere. "Opo, Richard. Kay Marco yan. Para kay Joy." Sagot ni Christine, umaasa na babasahin ito ng manager. Binuksan ni Richard ang envelope. Kinuha niya ang papel sa loob. Nakita niya ang pangalan, Marco de los Santos Trust Fund for Christine Villarreal. Nakita niya ang halaga. Nakita niya ang pirma ng chairman, ang tiyuhin ni Christine. Alam niyang totoo ito. Bilang manager, alam niya ang itsura ng mga tunay na dokumento ng bangko. Pero nang tingnan niya si Christine, ang babaeng dating tinitingala sa eskwelahan, ang babaeng hindi siya pinapansin noon dahil mahirap lang siya na naig ang kanyang inggit at sama ng loob. Ngayon, nasa kanya ang kapangyarihan. Siya ang nasa taas at si Christine ang nasa ibaba. Tumingin si Richard sa orasan. 11:59:45. 15 segundo na lang. Isang mapanganib na ideya ang pumasok sa utak ni Richard. "Peke," sabi ni Richard nang malakas sapat para marinig ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Christine. Hindi. "Yan peke. Tingnan mong mabuti." "Sabi ko peke ito." Ulit ni Richard. Ang boses ay matigas at pinal. "Ang tatay ko ang hardinero ng mga Villarreal noon. Alam ko ang pirma ni Don Antonio. Hindi ganito yon. Isa pa, walang bangko ang magbibigay ng milyon sa isang taong mukhang basahan. Huwag mong gawin to, Richard. Oras na para linisin ang kalat," sabi ni Richard. Sa halip na ibalik ang dokumento o i-verify ito sa system, nilukot ni Richard ang papel. Nilukot niya ito nang mahigpit hanggang sa maging isang bilog na basura sa kanyang palad. "Richard, wag!" sigaw ni Christine. Akmang aagawin niya ito, pero itinulak siya ni Richard gamit ang balikat nito. Napaupo si Christine sa sahig. Ang sanggol sa kanyang bisig ay umiyak. Nang malakas, isang tunog na puno ng sakit at takot. Itinapon ni Richard ang nilukot na papel sa mukha ni Christine, kasabay ng pagtunog ng malaking orasan sa munisipyo sa labas na rinig hanggang sa loob ng bangko. 12:00 na ng tanghali. Tapos na ang oras ng banking hours para sa mga manloloko, sabi ni Richard, tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. Expired na ang anumang transaction mo, totoo man yan o hindi. Pero dahil peke yan, wala ka ng karapatan dito. Nalaglag ang panga ni Ryan sa nakita niyang kalupitan. Hindi siya makapaniwala na may taong kayang gawin iyon. Dahan-dahang pinulot ni Christine ang nilukot na papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi lang sa sakit, kundi sa matinding puot. Ang huling pag-asa ng kanyang anak ay ginawang basura sa harap niya. Tumalikod si Richard at naglakad pabalik sa kanyang opisina, tila ba nagpagpag lang siya ng alikabok sa kanyang Amerikana. "Kian," tawag ni Richard sa isa pang gwardiya nang hindi lumilingon. "Tulungan mo si Ryan na ilabas ang mga basurang yan. Kapag nandito pa sila sa loob ng 1 minuto, kayong lahat ay tanggal sa trabaho." Mabilis na tumakbo si Kian at ang 2 pang gwardiya palapit. Hinawakan nila si Ryan sa magkabilang braso para pigilan ito. "Bitawan niyo ako," sigaw ni Ryan nagpupumiglas. "Mga wala ba kayong puso? Papatayin niyo ang bata." "Sumunod ka na lang, Ryan. Ayaw naming madamay," sagot ni Kian habang pilit na hinihila si Ryan palayo kay Christine. Naiwan si Christine sa gitna ng lobby, nakaluhod sa malamig na marmol, hawak ang nilukot na papel at ang kanyang naghihingalong anak. Ang mga mata ng mga tao ay nakatingin sa kanya, ang iba ay naaawa, pero karamihan ay naghihintay lang na matapos ang palabas para makabalik sa kanilang mga transaksyon. Dahan-dahang tumayo si Christine. Ang luha sa kanyang mga mata ay tumigil sa pag-agos. Ang lungkot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay
na mas madilim, mas malalim. Isang apoy ang sumiklab sa kanyang dibdib, hindi apoy na tumutupok, kundi apoy na nagpapatibay. Pinunasan niya ang kanyang muka gamit ang likod ng kanyang palad. Inayos niya ang pagkakarga kay Baby Joy. Akala niyo ba tapos na tayo? Bulong ni Christine, ang boses ay mahina, pero puno ng panganib. May isa pa siyang alas, isang bagay na ayaw sana niyang gamitin dahil ito ang huling connection niya sa buhay na tinalikuran niya, pero wala na siyang pagpipilian. Kinuha niya ang isang maliit na bagay mula sa nakatagong bulsa sa ilalim ng lampin ni Baby Joy. Isang bagay na itim, makinis at mabigat. Humakbang siya palapit sa counter ni Rochelle. Ang tunog ng kanyang mga paang walang sapin sa marmol ay tila mga yabag ng isang sundalong sumusugod sa giyera. Ang hangin sa loob ng bangko ay tila naging yelo sa sobrang lamig ng tensyon. Nakatayo si Richard sa gitna ng lobby, ang kanyang dibdib ay humihingal sa galit, habang ang nilukot na papel ng trust fund ay nakakalat sa paanan ni Christine. Ang dokumentong yun na sana'y susi sa kaligtasan ni Baby Joy ay itinuring na basura ng taong dapat sana ay tumulong sa kanila. Hindi pa nakontento si Richard sa ginawa niyang paglukot sa papel. Ang kanyang ego ay nasugatan dahil sa pagmamatigas ng isang babaeng itinuturing niyang mas mababa pa sa dumi ng kanyang sapatos. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga mata ng mga empleyado at kliyente na nakatuon sa kanya. Kailangan niyang ipakita kung sino ang hari sa lugar na ito. Lumapit siya kay Christine na nooy dahan-dahang pinupulot ang nilukot na papel gamit ang nanginginig na kamay. "Huwag mo nang pulutin yan," mariing utos ni Richard. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng lason. "Ang sabi ko, tapos na ang usapan. Ang kapal ng mukha mong magpanggap na mayaman sa harap ng mga kliyente ko. Umalis ka na bago pa kita ipakadkad sa mga pulis bilang estapador." Tumayo si Christine, yakap ang anak na ngayon ay tila nawalan na ng lakas para umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa manager. "Hindi ako nagpapanggap, Richard," sagot ni Christine, ang boses ay matatag sa kabila ng panghihina ng katawan. "Ang dokumentong yan ay galing mismo sa opisina ni Don Antonio. Kung tatawagan mo lang siya..." "Tumigil ka," sigaw ni Richard. Sa sobrang inis, akmang hahablutin niya ang braso ni Christine upang itulak ito palabas ng pinto. Ang kanyang kamay ay nakadipa, handang manakit ng babae. Subalit bago pa man dumapo ang palad ni Richard sa braso ni Christine, isang matipunong kamay ang sumunggab sa pulso ng manager. Ang pagpigil ay mabilis at mahigpit, tila isang bakal na pumulupot sa braso ni Richard. Natigilan ng buong bangko. Nakatayo sa pagitan nila si Ryan. Ang gwardiya ay nakawala mula sa pagkakahawak ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mukha ay hindi na maamo. Ito ay puno ng determinasyon ng isang taong handang isugal ang lahat. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Richard, pinipigilan ang pananakit nito. "Bitawan mo siya, sir," madiing sabi ni Ryan. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay dumagundong sa katahimikan ng silid. "Hindi kasama sa trabaho namin ang manakit ng babae at bata, lalo na ng isang inang nagmamakaawa." Namutla si Richard sa gulat. Tumingin siya sa kamay ni Ryan na nakahawak sa kanyang mamahaling Amerikana. Isang hamak na gwardiya, hinawakan siya. Ang manager, sa harap ng maraming tao, binawi ni Richard ang kanyang kamay nang padabog, tila ba napaso siya sa hawak ni Ryan. Inayos niya ang kanyang gusot na manggas habang ang kanyang mukha ay unti-unting namumula sa matinding puot. "Ang lakas ng loob mo," bulong ni Richard, ang boses ay nanginginig sa galit. "Sino ka sa akala mo isa ka lang gwardiya? Binabayaran kita para magbantay ng pinto, hindi para diktahan ako." "Tao rin ako, sir," sagot ni Ryan, nakatayo ng tuwid sa harap ni Christine at ng sanggol. Ginawa niyang pananggalang ang sariling katawan. "At bilang tao, hindi ko kayang sikmurain ang ginagawa niyo. Nasa harap niyo na ang batang naghihingalo, pero mas inuuna niyo pa ang yabang niyo." Isang singhap ang narinig mula sa mga nanonood.
Wala pang sino man ang nangahas na magsalita ng ganoon kay Richard sa loob ng kanyang teritoryo. Tumawa ng mapakla si Richard. Isang tawa na walang halong saya kundi puro panghahamak. Yabang tinatawag mo akong mayabang. Humakbang si Richard palapit kay Ryan, dinuro ang dibdib nito gamit ang hintuturo. Dahil sa ginawa mong yan, Ryan, tinatanggal na kita sa trabaho. Ngayon din, fired. Tapos ka na. Hindi kumibo si Ryan. Inaasahan na niya ito. At hindi lang yan. Pagpapatuloy ni Richard ang nangisi ay lumalawak. Sisiguraduhin kong wala ng kumpanya ng security agency ang tatanggap sa'yo sa buong Makati. Iba-blacklist kita. Magugutom ang pamilya mo dahil sa pagiging bida-bida mo. Tumingin si Richard sa mga tao sa paligid naghahanap ng kakampi. Nakita niya si Rochelle na tumatango at nakangisi sa likod ng counter. Hubarin mo yan. Utos ni Richard sabay turo sa uniforme ni Ron. Hindi ka karapat dapat magsuot ng uniforme ng bangkong ito. Ibalik mo ang badge mo, ang ID mo, at umalis ka na, kasama ng basurang ipinagtatanggol mo. Dahan-dahang itinaas ni Ryan ang kanyang mga kamay. Sa halip na lumaban o magmakaawa, sinimulan niyang tanggalin ang butones ng kanyang puting polo. Isa-isa. Ang bawat pagtanggal ng butones ay tila isang mabagal na eksena sa pelikula. Ang katahimikan sa bangko ay mabigat. Lahat ay nakatingin habang hinuhubad ng isang marangal na lalaki ang kanyang dignidad kapalit ng paninindigan sa tama. Nang mahubad ni Ryan ang kanyang uniforme, tumambad ang kanyang suot na panloob, isang lumang puting sando na manipis na at may ilang butas. Ang katawan niya ay payat, ngunit maskulado bunga ng hirap sa trabaho. Ipinatong niya ng maayos ang nakatuping uniforme sa counter ni Rochelle. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang metal na badge at ID. Ibinaba niya ito sa ibabaw ng marmol na counter. Ang tunog ng metal na tumama sa bato ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang malungkot na tuldok sa kanyang karera. Salamat po, sir. Mahinahong sabi ni Ryan. Walang halong galit kundi lungkot. Maari niyong kunin ang trabaho ko pero hindi ang prinsipyo ko. Tinalikuran niya si Richard na lalong nagalit dahil hindi niya nakuha ang reaksyong gusto niya. Gusto niyang makitang lumuhod at magmakaawa si Ryan, pero nanatili itong nakatayo ng tuwid. Humarap si Ryan kay Christine. Si Christine ay nakatingin sa kanya nang may halong gulat at matinding pasasalamat. Ang mga mata ng babae ay puno ng luha. Alam ni Christine kung gaano kahalaga ang trabaho para sa isang tulad ni Ryan. Ryan, bulong ni Christine, bakit mo ginawa yon? Paano na ang pamilya mo? Ngumiti ng tipid si Ryan bagaman baka sa mata niya ang takot sa hinaharap. May awa ang Diyos, ma'am. Sagot niya. Pagkatapos dinukot ni Ryan ang kanyang bulsa sa pantalon, inilabas niya ang isang gusot-gusot na perang papel. Ito ay isang 500 piso, ang natitira niyang sweldo, ang dapat sana ay pambili niya ng gamot para sa kanyang ina at pamasahe pa uwi. Inabot niya ito kay Christine. Ma'am, pasensya na po. Sabi ni Ryan, ang boses ay puno ng hiya dahil sa liit ng halaga. Ito lang po ang meron ako ngayon. Alam kong kulang na kulang to, pero sana makabili man lang ng gamot pampababa ng lagnat ni baby. Dalhin niyo na po siya sa pinakamalapit na klinik. Tinitigan ni Christine ang 500 piso sa palad ng gwardiya. Para sa iba, maliit na halaga lang ito. Isang kape lang ito sa mga mamahaling coffee shop sa labas. Pero para kay Ryan, nakakatanggal lang sa trabaho ito na ang lahat ng meron siya. Ibinigay niya ang huling patak ng kanyang dugo para sa isang estranghero. Kinuha ni Christine ang pera hindi dahil kailangan niya ito, kundi bilang pagtanggap sa napakalaking sakripisyo ng lalaki. Hinding-hindi ko ito makakalimutan, Ryan, sabi ni Christine. Ang kanyang boses ay nagbago. Mula sa pagiging desperada ito ay naging matatag at puno ng pangako. Panghahawakan ko ang kabutihan mo. Sa likod nila tumawa ng malakas si Richard. O tingnan niyo, ang sweet naman. Pang-aasar ni Richard habang pumapalakpak ng mabagal.
Nagkakampihan ang mga hampas lupa. Bagay kayo. Pareho kayong walang kwenta. Lumapit si Richard sa dalawa. Tapos na ang drama. Layas. Bago pa ako tumawag ng pest control. Dahan-dahang inangat ni Christine ang kanyang mukha. Pinunasan niya ang kanyang luha. Ang lungkot sa kanyang mukha ay tuluyan ng napalitan ng isang malamig na puot. Ang aura ng isang Villarreal na matagal nang natutulog sa kanyang dugo ay muling nagising. Inabot niya ang kanyang kamay sa ilalim ng lampin ni Baby Joy sa isang tago at secure na bulsa ng stroller. Tama ka, Richard, sabi ni Christine habang nakatingin ng diretso sa mata ng manager. Tapos na ang drama. Oras na para sa realidad. Inilabas niya ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bangko. Hindi ito pera. Hindi ito papel. Ito ay isang itim na card. Makapal, mabigat at gawa sa purong titanium. Sa gitna nito ay may nakaukit na gintong dragon at ang mga salitang Sovereign Infinite. Ibinagsak niya ito sa salamin ng counter ni Rochelle. Ang tunog ng mabigat na metal ay mas malakas at mas matalim kaysa sa inaasahan ng sinuman. I-swipe mo yan, utos ni Christine. Ang boses niya ay hindi na boses ng isang pulubi. Ito ay boses ng isang reyna na naguutos sa kanyang alipin. Kunin mo ang 5 bilyon at bayaran mo ang severance pay ni Ryan ng 100 beses. Natahimik si Richard. Tinitigan niya ang itim na card sa counter. Alam niya kung ano yon. Nakita na niya yon sa training manual para sa mga VIP pero hindi pa siya nakahawak ng isa sa tunay na buhay. Ito ang card na walang limitasyon. Ang card na tanging 5 tao lang sa buong Pilipinas ang may hawak. Ang pawis sa noo ni Richard ay nagsimulang tumulo. Ang katahimikan sa loob ng bangko ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Nakatitig si Richard sa itim na rektanggulo na nakapatong sa marmol na counter. Ang bagay na yon ay tila sumisipsip sa lahat ng ilaw sa silid. Isang piraso ng purong titanium na may matte black finish at mga litrang ginto na nakaukit ng pulido. Sovereign Infinite. Alam ni Richard ang tungkol sa card na ito. Ito ay isang alamat sa industriya ng pagbabangko. Ang sino mang nagmamay-ari nito ay hindi lang basta mayaman. Sila ang may-ari ng sistema. Sila ang mga Diyos ng ekonomiya na kayang bumili ng isang buong isla sa isang kumpas lang ng kamay. Ang limitasyon ng card na ito ay imahinasyon lamang ng may-ari. Ngunit ang utak ni Richard ay tumangging tanggapin ang nakikita ng kanyang mga mata. Paanong ang isang babaeng amoy usok, may sunog na damit at mukhang baliw mula sa kalsada ay magkakaroon ng ganitong kapangyarihan? Hindi. Imposible. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Richard. Ito ay tawa ng isang taong sinusubukang kumbinsihin ang sarili na siya pa rin ang may control. Sovereign Infinite. Panggungot yan ni Richard habang dinudampot ang card. Seryoso ka ba? Saan mo ito napulot? O baka naman ipinagawa mo ito sa rekto kasama ng mga pekeng diploma? Hinawakan niya ang card at naramdaman ang bigat nito. Malamig ito sa hiposiksik at matibay. Iba ito sa ordinaryong plastic na credit card. Pero ang pride ni Richard ay isang pader na hindi matitinag. Kung tatanggapin niyang totoo ito, kailangan niyang tanggapin na nagkamali siya. At ang isang Richard ay hindi nagkakamali. Richard, iswipe mo yan, utos ni Christine. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may talim ng isang punyal. Tingnan mo ang pangalan, tingnan mo ang balanse, at pagkatapos lumuhod ka at humingi ng tawad. Mas lalong namula ang mukha ni Richard sa galit. Ang utusan siya ng isang pulubi sa harap ng kanyang mga empleyado ay isang insultong hindi niya mapapalampas. Huwag mo akong uutusan, bulyaw ni Richard. Ikaw ang lumuhod. Ikaw ang humingi ng tawad dahil sa panggugulo mo dito. Pekeng dokumento, pekeng card at pekeng pagkatao.
Isa kang malaking panloloko. Lumingon si Richard kay Rochelle. Rochelle, Abina, ang gunting mo. Nanlaki ang mga mata ni Rochelle. Sir, ang gunting po. Oo, ang gunting, sigaw ni Richard. Kailangan nating sirain ang mga peking instrumentong ito para hindi na magamit sa panloloko sa ibang bangko. Ito ang protocol. Nanginginig ang kamay na inabot ni Rochelle ang malaking gunting na pang-opisina kay Richard. Huwag, sigaw ni Ryan. Humakbang siya palapit akmang aagawin ang card pero hinarang siya ng 2 gwardiya na sina Kian. Sir Richard, huwag po pagmamakaawa ni Ryan. Kahit peke yan, hindi niyo pwedeng sirain ang pag-aari ng iba, labag yan sa batas. Ako ang batas dito, sagot ni Richard. Tiningnan ni Richard si Christine ng diretso sa mata. Gusto niyang makita ang takot dito. Gusto niyang makita itong umiyak at magmakaawa na huwag sirain ang kanyang laruan. Pero nanatiling kalmado si Christine. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang pinapanood ang isang batang nagwawala. Sa sobrang inis, sa kawalan ng reaksyon ni Christine, inilagay ni Richard ang itim na titanium card sa pagitan ng talim ng gunting. Itinapat niya ito sa mismong gold-plated na EMV chip. Ito ang nababagay sa mga manloloko, ngisi ni Richard. Ginamit niya ang parehong kamay para pisilin ang gunting. Ang titanium ay matigas. Namuti ang mga buko ng daliri ni Richard sa puwersa. Narinig ng lahat ang tunog ng pagtutunggali ng bakal at titanium. Isang matinis na ngilo ang umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby, habang ang talim ng gunting ay pilit na bumaon sa metal na card. Pagkatapos isang malakas na lagutok ang bumasag sa katahimikan. Ang chip ay nasira. Ang card ay nahati sa 2 bagaman. Hindi pantay ang pagkakaputol dahil sa tigas ng materyales. Itinapon ni Richard ang 2 piraso ng sirang card sa mukha ni Christine. Ang matatalim na gilid nito ay tumama sa pisngi ni Christine na nag-iwan ng manipis na hiwa at kaunting dugo. Ayan, humihingal na, sabi ni Richard. Tila ba katatapos lang makipagbuno. Wala na ang magic card mo. Ano na ang gagawin mo ngayon, Cinderella? Wala na ang karwahe mo. Balik ka na sa pagiging daga. Nagtawanan sina Rochelle at ang ibang teller bagaman ang tawa nila ay pilit at puno ng kaba. Pinulot ni Christine ang 2 piraso ng card. Hindi niya ininda ang hapdi ng sugat sa kanyang pisngi. Tinitigan niya ang nasirang chip. Alam ni Richard na nasira niya ang card, pero hindi niya alam ang teknolohiyang nakapaloob dito. Ang Sovereign Infinite ay mayroong silent alarm system. Sa oras na ang chip ay pisikal na masira o mapuwersa, nang walang tamang authorization, nagpapadala ito ng distress signal diretso sa opisina ng chairman at sa private security ng bangko. Ito ay hudyat na ang may-ari ng card ay nasa matinding panganib o hostage situation. Dahan-dahang tumayo si Christine. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng luha. Wala ng bahid ng pagmamakaawa. Ang natitira na lang ay ang lamig ng isang paparating na bagyo. Humarap siya kay Ryan na nakatayo sa gilid habang hawak ng ibang gwardiya. Ryan, tawag ni Christine. Ang boses niya ay kalmado, nakakatakot sa sobrang pagkakalmado. Maari ko bang mahiram ang cellphone mo? Nasunog kasi ang akin. Naguluhan si Ryan pero tumango siya. Oo po ma'am, nasa bulsa ko po sa likod. Dahil hawak ng mga gwardiya ang mga kamay ni Ryan, si Christine na mismo ang dumukot ng cellphone sa bulsa ng pantalon nito. Ito ay isang lumang modelo ng Android, basag ang screen at tinalian ng goma para hindi magkahiwalay ang casing. Salamat, sabi ni Christine. Anong gagawin mo? Tanong ni Richard, nakataas ang kilay. Tatawag ka ng pulis. Gamit ang basag na cellphone ng boyfriend mong guard. Sige, tawag. Ako pa ang magpapapulis sa inyo. Hindi sumagot si Christine. Pinindot niya ang mga numero sa keypad. Kabisado niya ang numerong ito. Ito ang pribadong linya na tanging pamilya lang ang nakakaalam. Nagring ang telepono.
Pinindot ni Christine ang loudspeaker button at itinaas ang cellphone sa ere para marinig ng lahat. Ang tunog ng pagriring ay umalingaw-ngaw sa lobby. Biglang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses ay malalim paos at puno ng pag-aalala. Isang boses na kilalang kilala ng bawat empleyado ng Royal Crown Bank dahil naririnig nila ito sa mga town hall meeting at nakikita sa mga video message. "Hello, sino ito?" Tanong ng boses. "Bakit tumatawag ka sa linyang ito?" Nanlaki ang mga mata ni Richard. Namutla si Rochelle. Napahinto ang lahat ng tao sa bangko. Kilala nila ang boses na yon. Iyon ay boses ni Don Antonio Villarreal, ang chairman, ang may-ari ng buong bangko, ang pinakamayamang tao sa syudad. Inilapit ni Christine ang bibig niya sa mikropono ng basag na cellphone. "Hello, Tito Tony," bati ni Christine. Ang paggamit niya ng palayaw ng chairman ay nagdulot ng kilabot sa gulugod ni Richard. Si Christine ito, ang pamangkin mong itinapon. Narinig sa kabilang linya ang tunog ng nabasag na baso at ang pag-atras ng upuan. "Christine!" Ang boses ni Don Antonio ay naging emosyonal, halos pasigaw. "Diyos ko, Christine, saan ka naroon? Ilang taon kitang hinanap. Buhay ka. Anong nangyari? Bakit ganyan ang boses mo?" Tumingin si Christine kay Richard. Ang dating maangas na manager ay ngayon ay nanginginig na ang tuhod. Ang pawis sa kanyang noo ay tumutulo ng parang ulan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. "Nandito ako sa Royal Crown Makati Branch, Tito," sabi ni Christine, hindi inaalis ang tingin kay Richard. "Gusto ko lang sabihin sa'yo na sinubukan kong lumapit. Sinubukan kong humingi ng tulong para sa apo mong naghihingalo. Nasaan ang apo ko? Anong kailangan nyo? Sabihin mo," sigaw ni Don Antonio sa telepono. "Wala na, Tito," malamig na sagot ni Christine. "Dahil ang branch manager mong si Richard, kakagunting lang niya sa sovereign card na bigay mo sa akin at itinapon niya kami sa kalsada habang namamatay ang anak ko." Katahimikan sa kabilang linya. Isang nakakabinging katahimikan na mas masakit pa sa sigaw. Pagkatapos narinig nila ang boses ni Don Antonio, pero hindi na ito emosyonal. Ito ay boses ng isang halimaw na nagising. "Huwag kayong aalis dyan." Utos ni Don Antonio, ang galit ay ramdam sa bawat salita. "Papunta na ako. At sabihin mo sa Richard na yan." Simulan na niyang magdasal sa lahat ng santo na kilala niya. Pinatay ni Christine ang tawag. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa ni Ryan. Tiningnan niya si Richard na ngayon ay napaupo na sa sahig dahil sa panghihina ng tuhod. "Tapos na ang oras mo, Richard," bulong ni Christine. Pagkatapos mamatay ng linya ng telepono, ang paligid sa loob ng Royal Crown Bank ay tila naging isang sementeryo. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mabigat at garalgal na paghinga ni Baby Joy na yakap-yakap ni Christine. Nakaupo pa rin si Richard sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa kawalan. Ang utak niya ay nagkukumahog na maghanap ng palusot, isang lohikal na paliwanag na magliligtas sa kanya mula sa paparating na sakuna. "Peke." Bulong ni Richard. Tumayo siya ng pasuray-suray, pilit kinukuha ang natitirang hibla ng kanyang awtoridad. Peke ang tawag na yon. Isang voice changer application. Gusto mo akong takutin gamit ang teknolohiya? Hindi ako tanga. Humarap si Richard sa mga gwardiya, ang kanyang mukha ay baluktot sa matinding takot at galit. "Kian, anong tinutungangan niyo dyan?" Sigaw ng manager talsiklaway at namumula ang leeg. "Kaladkarin niyo na ang mga basurang ito palabas. Ngayon din, bago pa dumating ang mga awtoridad at makita ang kalat na ito sa sangay ko." Akmang susunod na sana si Kian at ang isa pang gwardiya, ngunit pinigilan sila ni Ryan. Kahit nakapatong na sa counter ang kanyang badge at uniforme, ginamit ni Ryan ang kanyang sariling katawan upang harangan ang daan patungo kay Christine. "Subukan niyo siyang hawakan, ako ang makakalaban niyo,"
Matatag na babala ni Ryan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Wala na siyang trabahong pinoprotektahan, kaya wala na rin siyang kinatatakutan. Bago pa man magpang-abot ang mga gwardiya, isang matinding liwanag ang nagpaliwanag sa labas ng salaming dingding ng bangko. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulisya at mga itim na SUV ay naghagis ng mabilis at nakakahilong anino sa buong lobby. Kasabay nito ay ang mataginting na alulong ng mga sirena na pumunit sa katahimikan ng kalsada, isang tunog na naghudyat na tapos na ang laro. Ang silent alarm ng Sovereign Infinite Card ay hindi lamang nagpadala ng mensahe sa telepono ng chairman. Ito ay direktang nakakonekta sa emergency response team ng syudad at sa pribadong hukbo ng pamilyang Villarreal. Ang pagkasira ng microchip nito ay itinuturing na isang banta sa buhay ng pinakamataas na antas ng kliyente. Ang malalaking pinto ng bangko na gawa sa makapal na salamin ay pilit na ibinukas ng marahas mula sa labas. Ang paghampas ng mga hawakan nito sa dingding ay lumikha ng isang malakas at nakakabinging ingay na nagpatalon sa lahat ng nasa loob. Pumasok ang mahigit 100 lalaki na nakasuot ng itim na tactical gear, may dalang matataas na kalibre ng armas. Mabilis nilang pinalibutan ang buong paligid at inutusan ang lahat ng kliyente at empleyado na manatili sa kanilang mga pwesto. Kasunod ng mga armadong tauhan, isang lalaking may edad 65 ang humakbang papasok. Ang kanyang buhok ay puting-puti na suot, ang isang mamahaling itim na Amerikana at may hawak na tungkod na gawa sa mahogany. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos na balat sa sahig ay tila pumapalo sa dibdib ni Richard. Siya si Don Antonio Villarreal, ang lalaking nagmamay-ari ng hangin na nilalanghap nila sa gusaling iyon. Ang mukha ni Don Antonio ay matigas puno ng awtoridad na hinubog ng ilang dekadang pagpapatakbo ng pinakamalaking imperyo sa pananalapi ng bansa. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa sulok, kung saan naroon si Christine, isang babaeng nakayapak, puno ng sugat, amoy usok at yakap, ang isang namumutlang sanggol, ang matigas na maskara ng bilyonaryo, ay unti-unting gumuho. Nabitawan ni Don Antonio ang kanyang tungkod. Ang pagbagsak ng kahoy sa marmol na sahig ay malutong na umalingaw-ngaw. Diyos ko! Christine! Nanginginig ang boses ng matanda. Wala sa sariling naglakad siya papalapit, hindi alintana ang dumi na sumasayad sa kanyang mamahaling pantalon. Si Richard, na halos mawalan na ng ulirat sa takot, ay mabilis na gumapang patungo sa mga paa ni Don Antonio. Don Antonio, sir. Umiiyak na pagsamo ni Richard, pinipilit hawakan ang sapatos ng matanda. Wala po akong kasalanan. Ang babaeng iyan, isang pulubi, isang manloloko. Nagdala po siya ng pekeng tseke at pekeng ID. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko para protektahan ang bangko nyo. Tumigil si Don Antonio. Ibinaba niya ang kanyang paningin kay Richard na parang nakatingin sa isang nakakadiring insekto. Protektahan ang bangko ako? Tanong ni Don Antonio, ang boses ay mababa, ngunit nakakapanindig balahibo. Itinuro niya ang 2 piraso ng itim na titanium na nakakalat sa sahig malapit sa paanan ni Christine. Sa pamamagitan ng paggupit sa aking sovereign card, isang card na mas mahal pa sa buhay ng buong angkan mo. Nanigas si Richard. Ang huling pag-asa niyang peke ang card ay tuluyan ng gumuho. At higit sa lahat, patuloy ni Don Antonio, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot sa pamamagitan ng pagtataboy sa nag-iisa kong tagapagmana, ang sarili kong dugo at laman. Isang malakas na singhap ang kumawala mula sa mga teller at kliyente. Si Rochelle, na kanina pa nakatago sa likod ng counter, ay napahagulgol sa matinding takot. Ang pulubing inisprayan niya ng alcohol at binato niya ng maruming tissue ay ang tagapagmana ng buong bangko. Binaliwala ni Don Antonio si Richard. Lumapit siya kay Christine. Ang matandang lalaki na kinatatakutan ng mga politiko
at negosyante ay dahan-dahang lumuhod sa maruming sahig sa harap ng kanyang pamangkin. Walang pag-aalinlangan inabot niya ang marumi at sugatang kamay ni Christine. "Patawarin mo ako, apo." Umiiyak na, sabi ni Don Antonio. Ang mga luha ay walang habas na tumulo sa kanyang mga kulubot na pisngi. "Patawarin mo ako sa pride ko, 10 taon na ang nakararaan. Hinayaan kitang umalis. Pinagbawalan ko silang hanapin ka. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataong bumawi. Huwag mo na akong iwan." Tiningnan ni Christine ang tiyuhin. Wala na ang galit sa puso niya para sa pamilya. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang buhay ng anak niya. "Tito," mahinang sagot ni Christine. "Kailangan ng anak ko ng doktor. Ngayon na." Agad na lumingon si Don Antonio sa kanyang mga tauhan. "Ano pang hinihintay niyo? Ihanda ang helicopter sa roof deck. Dalhin ang apo ko sa pinakamagaling na ospital sa bansa. Walang limitasyon sa gastos." Mabilis na umaksyon ang medical team na kasama ng security. Maingat nilang kinuha si Baby Joy mula kay Christine at inilagay sa isang portable incubator na dala nila. Inalalayan ng mga nurse si Christine na makatayo. Naramdaman ni Christine ang matinding ginhawa nang malamang ligtas na ang kanyang anak. At dahil dito, unti-unting nandilim ang kanyang paningin dahil sa matinding pagod at gutom. Ngunit bago pa siya tuluyang umalis, hinarap niya ang mga taong nang alipusta sa kanya. "Tito," sabi ni Christine, itinuro si Richard at Rochelle. "Gusto kong malinis ang bangkong ito. Walang puwang ang mga halimaw na katulad nila sa kumpanya natin." Tumayo si Don Antonio at inayos ang kanyang Amerikana. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging malamig na bilyonaryo. "Richard," utos ni Don Antonio, "pulutin mo ang mga piraso ng card na ginupit mo." Nanginginig na gumapang si Richard patungo sa mga basag na piraso ng titanium. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa alikabok sa sahig. Pinulot niya ito gamit ang kanyang mga daliring nanginginig. "Sir, parang awa niyo na po. May mga anak akong pinag-aaral." Pagmamakaawa ni Richard. "Wala akong pakialam sa mga anak mo, gaya ng kawalan mo ng pakialam sa naghihingalong apo ko." Malamig na tugon ni Don Antonio. "Simula sa araw na ito, tanggal ka na. Ang lahat ng pensyon mo at benepisyo ay kanselado at ihahanda ng mga abogado o ang kasong pagsira ng bank property at attempted murder dahil pinagkaitan mo ng tulong ang pamangkin kong nasa panganib ang buhay. Mabubulok ka sa kulungan." Humarap naman si Don Antonio kay Rochelle. "At ikaw, sinabihan ako na ininsulto mo ang aking pamilya. Tanggal ka na rin. At sisiguraduhin kong wala ni isang bangko sa Pilipinas ang tatanggap sa inyong dalawa." Napaluhod si Rochelle habang nagmamakaawa, ngunit pinalibutan na sila ng mga tauhan ng bangko upang kaladkarin palabas. Ang mga kliyente ay nakatingin lamang, walang sino mang nangahas na magsalita o tumulong sa 2 empleyadong nagbayad ng napakamahal para sa kanilang kayabangan. Karma ang naghatol sa kanila. Habang inaalalayan si Christine patungo sa VIP elevator para makapunta sa roof deck, napahinto siya. Nilingon niya ang isang lalaking nananatiling nakatayo sa isang gilid tahimik at nakayuko sa kabila ng lahat ng kaguluhang nangyayari. Ito ay si Ryan, ang lalaking isinakripisyo ang kanyang nag-iisa at pinakamahalagang hanapbuhay upang ipagtanggol ang isang estranghero. Ang lalaking nag-alok ng huli niyang 500 piso upang makabili man lang ng gamot ang isang inang nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Nakasuot pa rin si Ryan ng manipis at lumang puting sando matapos niyang hubarin ang kanyang uniforme at isuko ang kanyang badge kanina. Nakatingin lamang siya sa sahig, tila ba hindi niya alam kung saan niya ilulugar ang kanyang sarili sa gitna ng mga bilyonaryo at armadong tauhan. "Teka muna," mahinang utos ni Christine sa mga nurse na umaalalay sa kanya. Pinilit niyang huminto at humakbang pabalik sa patlang upang makita siyang muli ng buong lobby. "Tito," tawag ni Christine kay Don Antonio. Ang kanyang tinig, bagaman pagod,
ay pumailan lang ng malinaw sa tahimik na silid. Itinuro niya si Ryan gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ang lalaking iyan, nang ipagtabuyan ako ng lahat ng tao rito at pandirihan na parang may nakakahawang sakit siya lamang ang nag-iisang nagturing sa akin bilang isang tao. Lumingon si Don Antonio kay Ryan. Sinuri ng matandang bilyonaryo ang buong pagkatao ng dating gwardiya mula sa pagod nitong mga mata hanggang sa matitigas at magagaspang nitong mga kamay. Hinarang niya ang kalupitan ni Richard na para sana sa akin. Patuloy ni Christine habang ang mga luha ng matinding pasasalamat ay muling namuo sa kanyang mga mata. Ibinigay niya ang huling pera niya para kay Joy kahit alam niyang tuluyan na siyang mawawala ng trabaho at magugutom ang sarili niyang ina. Tito, kung mayroon mang isang tao sa buong gusaling ito na karapat dapat manatili siya iyon. Dahan-dahang lumapit si Don Antonio kay Ryan. Ang chairman na kanina lamang ay nagpakita ng walang awang bagsik at puot kina Richard at Rochelle ay biglang nagbago ng anyo. Isang ekspresyon ng matinding paggalang at pagpapakumbaba ang gumuhit sa kanyang maamong mukha. Walang pag-aalinlangan inilahad ni Don Antonio ang kanyang kamay sa hamak na dating gwardiya. Anak, madamdaming wika ng matanda, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi sapat ang lahat ng salapi at ginto sa aking bangko upang mabayaran ang utang na loob ng aking pamilya sa iyo. Iniligtas mo ang buhay ng nag-iisa kong tagapagmana at ng aking apo. Kahit nag-aalangan at labis na nahihiya-hiya, inabot ni Ryan ang kamay ng chairman. Ang kanyang magaspang na palad ay dumikit sa malambot na kamay ni Don Antonio. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Sir, mahinahon at pilit na ibinababa ni Ryan ang kanyang tingin. Wala po akong hinihinging kapalit. Masaya na po akong malaman na maliligtas ang bata. Ngumiti si Christine sa kabila ng labis na panghihina ng kanyang katawan. Tinitigan niya si Ryan nang may pangako sa kanyang mga mata. Huwag kang aalis sa lungsod na ito, Ryan. Babalikan kita. Madiing bilin ni Christine. Bago pa man makasagot si Ryan, muling inalalayan si Christine ng mga medical staff patungo sa loob ng VIP elevator. Ang makakapal na pinto ng elevator ay dahan-dahang sumara. Iniiwan si Ryan na nakatayo sa gitna ng marmol na lobby. Yakap ang isang pag-asa mula sa mga salita ng babaeng kanyang iniligtas. Sa labas ng bangko, ang tunog ng papalapit na helicopter ay naghuhudyat ng panibagong kabanata. Ang kabanata kung saan ang mga nang-api ay nahulog sa putikan at ang mga inapi ay nagsisimula pa lamang bumangon. 3 araw matapos ang insidente sa Royal Crown Bank, ang katotohanan ng buhay ay muling sumampal kay Ryan. Sa loob ng kanyang maliit at inuupahang kwarto sa isang masikip na eskinita sa Tondo, ang init ng tanghali ay tila nakulong sa pagitan ng mga pader na gawa sa manipis na kahoy at yero. Walang bintana ang kwarto at ang tanging nagbibigay ng ginhawa ay isang lumang electric fan na pilit na inilalaban ang mahinang hangin nito laban sa nakakasulasok na temperatura. Nakatayo si Ryan sa harap ng kanyang maliit na higaan, tahimik na inilalagay ang kanyang mga lumang damit sa loob ng isang kupas na bagahe. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay mabigat. Wala na siyang trabaho. Ang ahensyang pinapasukan niya ay tuluyan nang nagpadala ng formal na sulat ng pagkakatanggal dahil sa ulat ni Richard bago ito inaresto. Kahit pa nasa kulungan na, ang dating manager, ang marka ng pagiging suwail, ay nakadikit na sa pangalan ni Ryan sa buong industriya ng seguridad. Kinuha niya mula sa ibabaw ng maliit na mesa ang isang reseta ng doktor. Ito ay para sa kanyang ina, si Aling Remedios, na nasa probinsya at kasalukuyang nakikipaglaban sa malalang sakit sa bato. Tinitigan ni Ryan ang mga nakasulat na gamot. Ang halaga ng mga ito ay higit pa sa kaya niyang kitain sa loob ng 3 buwan kahit pa may trabaho siya. Huminga ng malalim si Ryan.
Walang puwang ang pagsisisi sa kanyang puso. Kung ibabalik man ang oras, muli niyang isasakripisyo ang kanyang uniforme at huling pera upang iligtas ang naghihingalong sanggol na yon. Ang tanging bumabagabag sa kanya ngayon ay kung paano niya sasabihin sa kanyang ina na uuwi siya ng walang dalang pera at walang trabaho. Napagpasyahan niyang bumalik na lamang sa bukid at maghanap ng trabaho bilang pahinante o kargador, anumang marangal na gawain na magtatawid sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isinara niya ang siper ng kanyang bagahe at isinabit ito sa kanyang balikat. Pagbukas niya ng pinto upang lumabas sa makipot na eskinita, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Ang dating maingay at magulong looban kung saan naghahabulan ang mga bata at nagsusugal ang mga tambay sa gilid ng kalsada ay biglang natahimik. Ang lahat ng mga kapitbahay ni Ryan ay nakadungaw sa kani-kanilang mga bintana at pintuan ng mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkamangha at pagtataka. Sa gitna ng baku-bako at maputik na kalsada, isang dambuhalang sasakyan ang nakaparada. Isa itong itim na Rolls-Royce Phantom, kumikislap at napakalinis. Isang sasakyang tila nagmula sa ibang universo at aksidenteng napadpad sa lugar ng mga maralita. Ang makina nito ay umaandar ng napakatahimik, isang mahinang ugong ng karangyaan na hindi kayang tapatan ng anumang sasakyan sa lugar na yon. Napatigil si Ryan sa paglalakad. Ang kanyang bagahe ay halos dumulas mula sa kanyang balikat. Bumukas ang pinto sa likuran ng sasakyan. Isang driver na nakasuot ng malinis na puting uniforme ang maingat na umalalay sa pasahero nitong lumabas. Nang tumapak ang sapatos ng pasahero sa maalikabok na kalsada, hindi makapaniwala si Ryan sa kanyang nakikita. Ito ay si Christine. Ngunit hindi na siya ang babaeng nakayapak, amoy usok at puno ng sugat na nakilala ni Ryan 3 araw na ang nakararaan. Ang Christine na nakatayo ngayon sa harap niya ay ang tunay na tagapagmana ng pamilya, Villarreal. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang kutis. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata, bagaman may bahid pa rin ng pagod, ay nagpapamalas ng matinding kumpiyansa at autoridad. Naglakad si Christine papalapit kay Ryan. Binaliwala niya ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos at ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid. Ang tanging nakikita lamang niya ay ang lalaking nagligtas sa buhay ng kanyang anak. "Saan ka pupunta, Ryan?" Malumanay na tanong ni Christine nang makalapit siya. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Napakurap si Ryan, tila ba sinusubok ang sariling paningin kung totoo ba ang nakatayo sa kanyang harapan. "Ma'am Christine," nauutal niyang tugon, sabay yuko upang itago ang kanyang lumang damit at dalang bagahe. "Uuwi na po sana ako sa probinsya. Wala na po akong trabaho rito sa Maynila. Kailangan ko pong maghanap ng pagkakakitaan sa bukid para sa gamot ng nanay ko." Isang anino ng lungkot ang dumaan sa mga mata ni Christine nang marinig niya iyon. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit nawalan ng kabuhayan ang lalaking ito. "Hindi ka uuwi sa probinsya, Ryan," matatag na wika ni Christine. Humakbang siya palapit, hindi alintana ang putik na dumikit sa dulo ng kanyang puting bestida. "Sinabi ko sa iyo na babalikan kita." At ang mga Villarreal ay tumutupad sa kanilang pangako. Inilabas ni Christine mula sa kanyang mamahaling handbag ang isang makapal na brown envelope at isang formal na kontrata. Iniabot niya ito kay Ryan, ngunit hindi ito tinanggap ng dating gwardiya. "Ano po ito, ma'am? Kung pera po iyan, hindi ko po matatanggap. Bukal po sa loob ko ang pagtulong sa inyo at kay Baby Joy. Hindi ko po yun ginawa para bayaran niyo ako." Magalang ngunit madiing tanggi ni Ryan. Ang kanyang dignidad ay nanatiling buo kahit pa kumakalam ang kanyang sikmura at baon siya sa problema. Ngumiti si Christine. Inaasahan na niya ang reaksyong ito. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit niya pinili si Ryan.
Sa mundong ginagalawan niya ngayon na puno ng mga taong mukhang pera, tulad ni Richard at Rochelle, ang katapatan at prinsipyo ni Ryan ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Hindi ito limos, Ryan, at lalong hindi ito bayad sa utang na loob ko. Paliwanag ni Christine habang binubuksan ang kontrata. Ito ay isang alok na trabaho. Kailangan ko ng isang head of personal security, isang taong magbabantay sa akin at sa anak ko, isang taong alam kong hindi masisilaw sa pera para ibenta ang kaligtasan namin. Napalunok si Ryan nang marinig ang posisyon. Ma'am, isa lamang po akong ordinaryong gwardiya. Wala po akong formal na pagsasanay para maging head security ng isang bilyonaryo. Baka po mapahiya ko lang kayo. Ang kasanayan ay natututunan, Ryan. Ngunit ang isang busilak at matapang na puso, tulad ng ipinakita mo, nang harapin mo ang buong bangko para sa amin, ay hindi nabibili kahit saan. Sagot ni Christine. Itinuro niya ang brown envelope. Ang sweldo mo bilang security head ay sapat upang ipagamot ang iyong ina sa pinakamagandang ospital sa Maynila. Bukod pa rito, ipinag-utos ko na sa medical team ng pamilya na sunduin si Aling Remedios sa probinsya ngayong araw gamit ang aming pribadong ambulansya. Sila na ang bahala sa lahat ng gastos. Ililipat siya sa isang pribadong suite kung saan may doktor na tututok sa kanya 24 na oras. Natigilan si Ryan. Ang pangalan ng kanyang ina ang nagpahinto sa mundo niya. Ang bigat ng kanyang reseta sa bulsa ay tila gumaan. Ang pagkakataong mabuhay at gumaling ang kanyang ina ay inihahain na sa kanyang harapan. Ito ang kahinaan ng bawat anak, ang gagawin ang lahat para sa pamilya. Lumaban ang pride at katuwiran sa isip ni Ryan, ngunit nangibabaw ang pagmamahal niya sa ina. Unti-unting nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Binitawan ni Ryan ang kanyang bagahe. Ang pagbagsak nito sa maalikabok na lupa ay naghudyat ng tuluyang pagbabago ng kanyang tadhana. Kung ganoon po nanginginig ang boses ni Ryan habang tinatanggap ang kontrata mula kay Christine, iaalay ko po ang aking buhay upang protektahan kayo at si Baby Joy. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ito. Alam ko, masayang tugon ni Christine. Ngayon, iwan mo na ang bagaheng iyan. Ang mga bagong gamit mo at uniforme ay naghihintay na sa iyong sariling kwarto sa mansyon. Sumakay ka na. Inalalayan ng driver si Ryan, papasok sa likuran ng marangyang sasakyan. Pagkasara ng pinto ang ingay at init ng eskinita sa tondo, ay tuluyang naglaho na palitan ng tahimik at malamig na hangin sa loob ng Rolls-Royce. Umarangkada ang sasakyan ng banayad, iniiwan ang nakaraan ni Ryan sa alikabok at tinatahak ang isang bagong mundong puno ng kapangyarihan, kayamanan at mga bagong panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan. 3 buwan na ang lumipas simula nang magbago ang ikot ng mundo ni Ryan. Ang dating maalikabok at masikip na eskinita ng tondo ay napalitan ng malalawak na hardin, matataas na pader at kumikislap na marmol ng mansyon ng mga Villarreal sa Forbes Park. Nakasuot na siya ngayon ng isang pasadyang itim na Amerikana na yari sa pinakamataas na kalidad ng tela. Wala na ang butas-butas na sando at kupas na uniforme. Ngunit sa kabila ng marangyang panlabas na anyo, alam ni Ryan na ang kanyang mga kamay ay nananatiling magaspang at ang kanyang kaluluwa ay mananatiling nakatapak sa lupa. Siya ngayon ang opisyal na head of personal security ni Christine at ng batang si Baby Joy. Ang sweldo niya ay higit pa sa sapat. Ang kanyang ina, na si Aling Remedios, ay kasalukuyang nagpapagaling sa isang pribadong ospital, binabantayan ng magagaling na doktor at unti-unti nang bumabalik ang sigla. Ito ang naging angkla ni Ryan. Para sa kanyang ina, handa siyang tiisin ang kahit anong hirap. At ang hirap na yon ay hindi nagmula sa pisikal na trabaho, kundi sa mga matang mapanghusga na nakapaligid sa kanya araw-araw. Hindi lahat sa loob ng mansyon ay masaya sa kanyang pagdating. Si Kevin, ang kasalukuyang Director of Estate Security
ang taong namamahala sa buong puwersa ng mga gwardiya ng pamilyang Villarreal. Nasa edad 45, si Kevin laging nakasuot ng mamahaling relos at may tindig na tila ba siya ang nagmamay-ari ng bahay. Siya ay matalik na kaibigan at kapartido ni Richard ang dating manager na ngayon ay humaharap sa patong-patong na kaso. Para kay Kevin, ang pagkakapasok ni Ryan sa mansyon ay isang malaking insulto. Isang hamak na gwardiya mula sa kalsada, inilagay sa posisyon na malapit sa mga tagapagmana, hindi niya ito masikmura. Dahil si Kevin ang may hawak ng pangkalahatang operasyon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pahirapan si Ryan. Sa halip na hayaan si Ryan na tutukan ng kaligtasan ni Christine, palaging inuutusan ni Kevin si Ryan na gawin ang mga trabahong pang-ibabaw. Pinapag-inspeksyon niya si Ryan sa mga basurahan sa likod ng mansyon, pinagbabantay sa ilalim ng init ng araw sa pinakamalayong gate, at madalas ay pinagsasalitaan ng masasakit sa harap ng ibang mga tauhan. Ngunit hindi kailanman sumagot o nagreklamo si Ryan. Tinanggap niya ang bawat utos nang nakayuko at may paggalang. Alam ni Ryan na ang pagpatol sa pangaasar ni Kevin ay siya mismong hinihintay nito upang magkaroon ng dahilan para mapatalsik siya. Ang katahimikan ni Ryan ay lalong nagpagalit kay Kevin. Para sa direktor ng seguridad, ang pagiging kalmado ni Ryan ay isang paghamon. Isang hapon pumutok ang isang malaking kaguluhan sa loob ng mansyon. Nawawala ang paboritong antigong relos ni Don Antonio, isang Patek Philippe na gawa sa purong ginto at may nakapalibot na maliliit na diamante. Ang halaga nito ay katumbas ng isang malaking lupain. Ang relos ay nakatago sa loob ng isang espesyal na kahon sa pribadong opisina ng bilyonaryo. Tanging mga piling tao lamang ang may access sa silid na yon. Agad na ipinag-utos ni Kevin na i-lockdown ang buong mansyon. Walang sino man ang pinayagang lumabas o pumasok. Tinipon niya ang lahat ng mga kasambahay, hardinero, driver, at mga gwardiya sa malawak na grand hall ng bahay. Ang tensyon ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa silid. Ang mga kasambahay ay nanginginig sa takot na mapagbintangan habang ang mga driver ay nagbubulungan. Naglakad si Kevin sa harap ng hanay ng mga tauhan. Ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng matatalim na tunog sa marmol na sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang lobong naghahanap ng bibiktimahin sa dilim. Huminto si Kevin sa mismong tapat ni Ryan. Isang nakakapasong ng ngisi ang gumuhit sa mga labi ng direktor. Alam nyo, panimula ni Kevin ang boses ay malakas at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Madali lang namang malaman kung sino ang salarin. Ang mga taong sanay na sa yaman ay hindi na magnanakaw. Ngunit ang mga taong galing sa putikan, kahit anong ganda ng ipasuot mo lalabas, at lalabas pa rin ang pagiging patay-gutom. Ang mga salitang yon ay parang mga patalim na direktang nakatutok kay Ryan. Walang nag-ingay, walang nangahas na magsalita. Buksan ang lahat ng locker at bag ng mga tauhan. Utos ni Kevin sa kanyang mga piling gwardiya. Ngunit uunahin ko ang bag ng ating magaling na Head of Personal Security. Tutal siya lang naman ang may sapat na lakas ng loob na umikot sa buong bahay nang walang sumisita. Kinuha ng isang gwardiya ang itim na duffel bag ni Ryan mula sa security quarters at dinala ito sa gitna ng Grand Hall. Ibinagsak ito sa sahig na lumikha ng isang mabigat na kalabog. Ang bag na yon ay naglalaman lamang ng mga pampalit na damit ni Ryan at ilang personal na gamit. Walang pagtutol na ipinag-krus ni Ryan ang kanyang mga braso. Ang kanyang muka ay kalmado, walang bakas ng kaba. Lumuhod si Kevin at walang awang binuksan ang zipper ng bag. Inilabas niya ang mga nakatuping damit ni Ryan at itinapon ang mga ito sa sahig na parang mga basahan. Hinagilap ng kanyang mga kamay ang bawat sulok ng bag. Nang maabot niya ang pinakaloob na bulsa, biglang tumigil ang kanyang kamay. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay. Ang ilaw mula sa dambuhalang chandelier sa itaas
ay tumama sa isang bagay na kumikinang ng nakakabulag. Ito ang nawawalang gintong relos ni Don Antonio. Isang sabay-sabay na paghapol ngang hininga ang pinakawalan ng mga kasambahay. Ang ilan ay nagtakip ng kanilang mga bibig sa labis na gulat. Ang mga matang kanina ay may simpatya kay Ryan ay biglang napuno ng pagdududa at pagkabigla. Tumayo si Kevin, hawak ang relos na tila isang tropeo. Isang mapagmalaking tawa na puno ng pang-uuyam ang lumabas sa kanyang mga labi. Tingnan niyo nga naman, wika ni Kevin habang inilalapit ang relos sa mukha ni Ryan. Ang nagmamarunong nating paborito. Ang bayaning nagligtas kay Ma'am Christine, isa palang ahas na nangangagat kapag nakatalikod ang mga amo. Ano Ryan, ibebenta mo ba ito sa sanglaan sa Quiapo para may maipambayad sa ospital ng nanay mo? Sa halip na magpadala sa galit na natiling kalmado si Ryan, hindi sa akin yan. Madiin niyang sagot. At alam mo kung bakit. Posasan niyo ang magnanakaw na ito. Utos ni Kevin sa mga gwardiya. Bago niyo ako posasan, pigil ni Ran. Maari bang ipaliwanag mo muna, Director Kevin, kung paano napunta ang fingerprint mo sa loob ng bag ko? Tumingin si Ryan sa manggas ni Kevin. Ang relos ay nasa loob ng cabinet na may langis ng cedar. Kanina ka pa amoy cedar at may mantsa ng langis sa manggas mo. Nag-i-inspeksyon ako kaya normal lang yan. Depensa ni Kevin, ngunit bakas na ang kaba. Kung ganoon, wika ni Ryan sabay labas ng cellphone, panoorin natin ito. Ipinakita niya ang isang malinaw na video. Nag-install ako ng dashcam sa locker ko. Ito ang video kaninang 2:30 kung saan makikita ang isang lalaking may suot na mamahaling singsing na isinisiksik ang relos sa bag ko. Namutla si Kevin nang makita ang sariling singsing na esmeralda sa video. Ang kanyang pagmamayabang ay napalitan ng takot. Peke iyan, inedit mo yan. Sigaw niya. Anong kaguluhang ito? Umaling-awngaw ang boses ni Don Antonio mula sa hagdanan. Kasama si Christine, bumaba sila at nakita ang eksena. Agad na nagsinungaling si Kevin. Sir, nahuli ko po ang magnanakaw. Walang imik na ipinakita ni Ryan ang video kay Don Antonio. Matapos itong panoorin, nagapoy ang mga mata ng matanda. Kevin, malamig niyang wika, ang singsing na regalo ko sa'yo. Ginamit mo para magtanim ng ebidensya laban sa taong nagligtas sa aking apo. Isa kang anay sa pamilyang ito. Tumigil ka. Sigaw ni Don Antonio. Posasan ng lalaking yan. Isama niyo siya sa kulungan kasama ng kaibigan niyang si Richard. Habang kinakaladkad palabas, nagbanta si Kevin. Hindi pa tayo tapos, Ryan. Nilapitan ni na Christine at Don Antonio si Ryan. Humihingi kami ng tawad, Ryan. Sabi ni Christine. Napatunayan mo ang iyong katapatan. Wika ni Don Antonio. Simula ngayon, ikaw na ang opisyal na Director of Security ng mansyong ito. Isang buwan ang lumipas sa isang charity gala. Habang nagtatalumpati si Christine, napansin ni Ryan sa control room na ang CCTV sa VIP lounge kung nasaan si Baby Joy ay sadyang inilihis. Hindi rin sumasagot ang mga gwardya sa radyo. Mabilis siyang tumakbo sa lounge at natagpuang walang malay ang yaya at nawawala ang bata. Sinundan niya ang mga bakas patungo sa basement parking. Doon nakita niya sina Richard at Kevin kasama ang 2 tauhan, hawak ang umiiyak na sanggol. Bitawan niyo ang bata. Matigas na utos ni Ryan. Sa utos ni Kevin, sumugod ang mga tauhan. Ngunit sa bilis at galing ni Ryan, mabilis niyang pinabagsak ang 2 bayaran. Sa isang maingat na galaw na agaw niya si Baby Joy mula sa huling tauhan at pinatulog ito. Subalit sa kanyang likuran, sinaksak siya ni Richard sa balikat. Hindi ininda ni Ryan ang sakit at sa isang siko lang ay pinatumba niya ang desperadong manager. Kasabay noon, ang pagdating ng backup security at mga pulis kasama sina Christine at Don Antonio. Joy, anak ko, sigaw ni Christine.
Niyakap niya ang anak at si Ryan at doon niya naramdaman ang dugo sa balikat nito. Diyos ko, may sugat ka. Ligtas na po siya, ma'am. Sagot ni Ryan bago siya mawalan ng malay dahil sa dami ng dugong nawala. Nagising si Ryan sa ospital kung saan nagbabantay ang kanyang inang si Aling Remedios. Dumating sina Don Antonio at Christine. Tapos na ang lahat. Balita ni Don Antonio. Sina Richard at Kevin ay mabubulok na sa kulungan. Ang buong pamilya Villarreal ay may habambuhay na utang na loob sa'yo. Nang makaalis ang matanda, lumapit si Christine kay Aling Remedios. Noong wala na akong kakampi, panimula ni Christine kay Ryan, ikaw ang dumating. Humarap siya sa ina nito. Aling Remedios, madamdaming sabi niya, natutunan ko po na ang yaman ay nawawala, ngunit ang isang busilak na puso ay hindi. Hinihingi ko po ang inyong basbas na payagan akong alagaan at mahalin ang inyong anak habang buhay. Sa gitna ng mga luha ng kaligayahan ni yakap ni Aling Remedios, si Christine bilang pagsang-ayon. 6 na buwan ang lumipas, idinaos ang isang simple ngunit makabuluhang kasal sa probinsya ni Ryan. Ang mga bisita ay pinaghalong mga kaibigan mula sa Tondo at mga makapangyarihang tao mula sa Maynila. Sa kanyang mensahe sinabi ni Don Antonio, marami ang nagtatanong kung bakit ko pinayagan ang aking pamangkin na magpakasal sa isang dating gwardiya. Ang sagot ko ang salapi ay nawawala. Ngunit ang isang taong handang itaya ang buhay, para sa iba, iyan ang tunay na ginto. Ang pamilya namin ang nanalo dahil tinanggap kami ni Ryan. Sa paglubog ng araw lumabas ng simbahan sina Ryan at Christine Carga, ang maliit na si Joy. Sila ay isang buong pamilya, isang buhay na patunay na ang kabutihan ng loob ang pinakamataas na uri ng yaman.